Ang karugtong ng nakaraan, samantala, sa taesan. Maririnig ang isang tinig na galit at puno ng hinanakit at pagmumura. Habang nakaupo ang dalawang lalaki at isa ay nakatayo, at ang ating bida ay nakaupo sa isang tabi, muling sumigaw si Guanpel, sinabi nito, "Sino ka ba sa akala mo, pinagtaksilan mo ang ilik? At pinatay ang iyong mga kasama at kaibigan, madali kang nagpauto bastard ka. Napakatanga mo," sabay igkas ng kamao ni Guanpel, kasabay ng masasakit na pagmumura nito. Matapos ay kinwelyuhan si Gai Yukang, sinabi pa ni Guanpel na dapat ay tumakbo ka na lang at maglaho. At ang lakas ng loob mong bumalik pa dito, hindi naman kumibo si Gai Yukang, tahimik ito at aminado na siya ay nagkamali. Ngunit nang muli niya itong sasapakan ay bigla inawat ito ni Cheno, at hinawakan ang kamao ni Guanpel, tumalim ang mata ni Guanpel kay Cheno, sinabi nito na hayaan siyang para sa basurang ito. Bahagyang napalakas ang boses ni Cheno sa pag-awat nito. Sinabi ni Cheno na ang gawain ng paghatol sa kanya ay nakasalalay sa kanilang boss. Sinabi naman ni Guanpel na hindi na kailangan pa niyang master na madungisan ang kanyang mga kamay, at ako mismo ang maghihiwalay sa kanya. Habang nakaupo si Sungmin, ang kanilang young master, nandoon siya at naririnig nito ang lahat ng pagtatalo ng kanyang tauhan, magkadaop ang kanyang mga kamao, sa bawat sigawan ay napapadiin ang hawak ng kanyang mga kamao, na tila ba siya ang naging dahilan ng lahat. Napasulyap dito ang ating bida, nakikita nito ang pananahimik ni Sungmin. Sinabi niya kay Sungmin, na hindi makikialam ang taesan, kung ano man ang iyong desisyon, kahit na medyo hassle ang pinagdaanan nating dahil sa kanya. Tumayo ito at humakbang ito palapit kay Sungmin, huminto ito sa harapan ni Sungmin, at sinabi ang pagtataksil ay isang seryosong bagay, matapos ay inilabas ng ating bida ang kanyang patalim na nakatago sa loob ng coat na suot, at ibinigay ito kay Sungmin. Kung ano man ang kinalabasan ng bagay na ito, ikaw ang bahala, President. Tinanggap naman ni Sungmin ang patalim na bigay ng ating bida. Maya-maya pa ay humakbang muli ang ating bida, palayo kay Sungmin, sinabi ni Sungmin, "So, ang mga tao." Napatigil si Guanpel, maging si Cheno ay napatigil, dapat ay huminto kahit sandali. Hindi ito isang bagay na malulutas sa pamamagitan lamang ng paghampas sa kanya. Pagkatapos ng nangyari, pagkatapos ng lahat, muling humakbang ang ating bida matapos ay hinawakan ng ating bida ang balikat ni Guanpel, na tila isang senyas na siya ay lalabas. Muling sinabi ni Sungmin, "Hindi na kailangan pa na ipakita mo ito." Agad na patungo si Guanpel na pahinto sa kanyang ginagawa, maging si Cheno, ay tila wala rin masabi. Napatingin si Sungmin, sa patalim na ibinigay ng ating bida, sumalamin doon ang kanyang mukha. Isang paghatol, matapos ay tumayo si Sungmin at sinabi, "Ang dahilan ng kanyang pagtataksil ay nakasalalay sa aking sariling kawalan ng kakayahan." Sinabi naman ni Cheno, na ito ay hindi totoo. Muling sinabi ni Sungmin, "Kaya nagpa siya ako na patawarin siya." Tumingin si Sungmin sa direksyon ni Guanpel at ni Gai Yukang. Muling sinabi ni Sungmin, "Iyon ang dating ako katulad ng sinabi ko." Humakbang ito na may hawak na patalim, kumislap yun sa liwanag. Naitakip nito ang kanyang kamay sa kanyang mukha, matapos ay iginapang ito sa kanyang buhok at bahagyang sinabunutan nito, at muling sinabi nito ang kapatawaran, "Ibibigay ko ito sa kanya, at ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan. At ang walang muwang at malambot na kaisipan ko, dahil lang ba sa pagkamatay ni Deokbay." Matapos ay humakbang ito palapit kay Gai Yukang, "Kaya, kaysa husgahan ka bilang isang tanga na si young master na si Lee Sungmin, ay huhusgahan kita bilang isang ilik." Lumapit ito at huminto kay Gai Yukang na hawak ang patalim, ngunit maya-maya ay nilampasan niya ito. Agad nagtaka si Gai Yukang, lumingon ito, mula sa kanyang likod ang kanyang mata na nagtatanong, ay kanyang isinatinig sa kanilang young master Sungmin. "Bakit?" Tumayo ito at bahagyang lumapit kay Sungmin, sumigaw ito at sinabi, "Bakit mo ako hinayaan mabuhay? Pinagtaksilan kita young master, kaya baka ako rin ang pumatay kay Deokbay." Hinigpitan ni Sungmin ang patalim na kanyang hawak, bago muling sinabi, "Napagdesisyon na ang direksyon na haharapin ng talam ni Ilek, kailangan kong buuin muli, hindi, itatayo kong muli ang Ilek, at yun lang ang layunin ko, at ang talam na ito ay hindi para sa pagputol ng mga sanga na tulad mo, kaya wag na wag mong susubukan na humadlang muli sa amin." Sabay taas at higpit sa hawak na patalim, "Hindi ka na Ilek at mas lalong hindi ka nagudo."
Matapos ay nilagpasan nila si Gai Yukang, na may halong pagkagulat. At muling sinabi, dahil ang pagbuhos mo ng iyong dugo sa pinili mong landas ay wala ng halaga pa. At nagtuloy-tuloy itong lumabas kasama si Cheno at Guanpel at ang isa pa. Nang makalabas ito, muling sinabi ni Sungmin, pakiramdam ko ay nakakaawa ako. Kahit na iba ang iminungkahi ng aking mga sinabi, nakakaramdam pa rin ako ng kakilakilabot sa loob ko. Tumingin si Choi Cheno at sinabi ayos lang yan, ang pinakita mo sa amin kanina, ay ang ilek na si President Lee Sung-min. Lumingon si Sung-min kay Gai Yukang, at sinabing, sa aking. Ang ilek, sinabi naman ni Cheno, ang iyong aksyon at ang bawat desisyon mo ay sumasalamin sa kalooban ng ilek. Kaya ayos lang kung gagawa ka ng sarili mong ilek, gaya ng ginawa mo. Hindi kumibo si Lee Sung-min, tila ba ina Eric ang sinabi ni Cheno sa kanya. Samantala, sa rooftop, kasalukuyan nandoon ang ating bida, nakasandal ito sa grills, nang maisipan niyang kumuha ng sigarilyo at isinubo ito, tumingin ito sa taong papalapit sa kanya. Nang makalapit ito ay may inabot sa kanya na isang lighter, at sinabi na gamitin ito, napatingin siya doon at nagpasalamat. Agad niya inabot yun, at sinabi na parang hindi ko na maalala kung saan ko nawala ang lighter ko. Ano ba ang meron sa lighter, hindi kita kinuha para lang manegirlyo. Bahagyang lumayo ang ating bida nang magsindi ito ng sigarilyo. Matapos ay muling nagsalita ang babae at sinabi, ang lighter na yan, ay dating kay President Baek Dog-yong, Mr. Baek Hee-seo. Baek Hee-seo, tama ka ang pangalan ko nga ay Baek Hee-seo. Napakaraming tao ang tumatawag sa aking na Baek Dog-yong, kaya nasanay na ako. At lagi kong iniisip ang mga bagay na ito, kailangan kong kumilos bilang isang Baek Dog-yong para makaganti ako. At paano nga ba kikilos si Baek Dog-yong dito? Paano nga ba magsalita si Baek Dog-yong dito? At salamat sa iyo nakakuha ako ng sigarilyo sa pagitan ng aking mga daliri. Ngumiti ang babae at sinabi, ikaw ba talaga ang kakambal ko? Ang tanging bagay na mayroon ka na katulad ng sa akin, ang weird na personalidad. Ganun ba dapat? Yun natural lang, matapos ay ipinatong ng ating bida ang kamay sa grills. Bahagyang napalaki ng mata ang babae, ngumiti ang ating bida at sinabi, yan ang gagawin sa'yo ni Baek Dog-yong. Tila natigilan ang babae, nang muling tinawag ang ating bida. Director, Baek, maya-maya pa ay napalingon nito nang magsalita ang dumating. Nandito ka pala Director Baek, lumapit si Sung-min, na nakasunod si Cheno. Ngumiti ang ating bida at sinabi oy, President Lee dumating ka na. So, naging kapaki-pakinabang ba ito sayo? Agad sumagot si Sung-min, at sinabi na oo, ang blade nito ay sobrang talam. At ito ay sapat na gamitin ang hindi angkop para sa pagputol ng mga sanga. Sabay sa pagsauli ng patalim, agad itong kinuha ng ating bida, at tumingin sa patalim at sinabi, mga sanga, well, ipinapalagay ko na ang ibig sabihin nito, ay maaari mong ayusin ang mga bagay-bagay, at maging sa negosyo. Humingi naman ng paumanhin si Cheno sa kanilang pang-aabala at sinabi sa ating bida na may gustong ipaalam na bagay, at bago natin pag-usapan kung ano ang darating. Maaari mo ba akong bigyan ng sagot sa tanong ko sa iyo kanina? Bahagyang nagtaka ang ating bida tila, napaisip ito sa sinabi ni Cheno. Tinignan nito ni Cheno at sinabi nito sa kanyang isipan. Ang gustong kong itanong sa iyo ay ang tunay na motibo mo. Kung ano ang dahilan ng pagtatago mo sa Taesan, tumalikod ang ating bida. At sinabi nito hindi ko pa ito masasagot sa ngayon. Matapos ay tumigil ito sa paglalakad at sinabi Mr. Choi Cheno, hayaan mo muna akong kumpirmahin ang isang bagay. Sa isang punto, ganap na nakontrol ni Ilek ang Seoul Underworld. Tama ba? Sinabi ni Cheno na oo, kahit na ngayon ay nasa nakaraan na rin. Tumigil sa paglalakad ang ating bida, at tinawag ang pangalan ni Cheno, at sinabi na tatandaan mo ba kung magkano ang kinikita ni Ilek sa bawat araw? Sabay sindi ng lighter na tila ba ito ay kanyang pinaglalaroan. Sinabi ni Cheno, kahit na 15 taong na ang nakalipas ay mayroon pa siyang mga ilan na naaalala, at tinanong pa ni Cheno kung bakit. Sinabi ng ating bida na ito ay napakaraming pera na kahit sino ay gusto ito, di ba? Inis na sinabi ni Cheno, Director Baek Dog-yong, saan ba patungo ang sinasabi mo? Humarap ang ating bida tila ba kuminang pa ang patalim nito, at sinabi nito.
Ang tuktok ng Seoul, hindi lang gangster ang naghahanap ng posisyon na iyon. Sinabi ni Cheno sa ating bida kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi naman ng ating bida, ang gobyerno ay sadyang sinusubukan na pagsamahin ang mga kriminal na grupo sa Seoul. At pagkatapos ay binabahagi nila ang mga karapatan sa negosyo sa mga nagresultang grupo. At ang mismong bagay na nagpasimula ng serye ng mga kaganapan, at hinayla tayo palabas ni Chief Jang sa kanyang sarili, kasama ng proyekto ng integration na plano para sa SYNC. Sinabi naman ni Cheno, sinasabi mo ba ay ang mga data na natatanggap namin mula sa Cho Won-ho? Sinabi ng ating bida na tama ito, mahirap sigurong masabi sa sarili mo, nagudo ang tungkol dito. Napakunot ng noo si Cheno at sinabing kung ganoon. Director Baek Do-gyong, ano ba talaga ang layunin mo dito? Sinabi ng ating bida, layunin, baka mo? Well, hindi naman ito kahanga-hanga. Ang isang masasamang tulad ko ay hindi naghahangad ng anumang bagay tulad ng hustisya o pakikipaglaban para sa isang layunin. At sa totoo lang wala akong pakialam kung sino ang haantong sa pagsakop sa Seoul. Ngunit hindi natin maaaring hayaan si Chief Jang na gawin ang gusto niya. Kaya ang pagresolba sa isyong ito ay malaki ang kahulugan sa akin. At sa madaling salita, muling pinaglaruan nito ang lighter. Ang aking paghihiganti, sinabi ni Cheno, ito ba? Ang pagpigil kay Chief Jang ay talagang mahalaga sa iyo. Tumingin ang ating bida kay Cheno, at madiin na sinabi, oo, walang gatol na sagot nito. Simula nang kinuha niya, ang mahal kong pamilya, kaya kung matutupad ko ang aking layunin. Sabay hawak sa balikat ni Sungmin, ang muling sinabi, iiwan ko ang Seoul sa kamay ng Ilek, siya nga pala, may gusto akong ipakilala sa inyo, nagtaka man sila ngunit si Sungmin, lang ang naglakas ng loob na magtanong kung sino ito, sinabi ng ating bida, well, sa ngayon, maaaring hindi ito ang tamang oras, at gusto kong makilala niyo siya, at ngayon napapaisip ako, na baka kaya kong kumilos bilang aking sarili, sa harap ninyong lahat. At samantala, sa isang lugar, sa Jeorang Territory Red Crown Hotel. Pumarada ang isang sasakyan, at bumaba ang lalaki na sa kotse, agad na pamura ito. At sinabi talagang may masamang espiritu dito, nang makita niya sa itaas ng hagdanan ang napakaraming tauhan ni Chief Jang, napailing ito at sinabi nito para sa isang grupo ng mga Jeorang na nasa bahay ni Lee Sung-hak, matapos ay muling nagmura ito. Habang nasa loob si Chief Jang at kasalukuyan umiinom ng alak. Maya-maya ay kumatok ang tauhan nito at sinabi na ang pulis na kanyang hinihintay ay dumating na, ano po ang dapat namin gawin? Sinabi ni Chief Jang, na dalhin ito sa kanya, ngunit nagulat pa ang lalaki nang makita niya ang pulis na nasa harapan na niya ito. Inis na lumapit sa kanya ang pulis, minura ang lalaki, at sinabi ito ay katawa-tawa, at inulit ang sinabi ng lalaki, na dumating na ang Chief of Police, ano po ang dapat namin gawin? Dapat mong isipin na ang Chief of Police ay hindi isang big deal, na inis na sinabi nito, matapos ay tuloy-tuloy pumasok papunta kay Chief Jang. Sinabi pa nito na paano ang mga gangster ay hindi man lang nirerespeto ang mga pulis. Sinabi ni Chief Jang, mas mahigpit pa sila sa inakala mo, at nag-iingat lang sila, maupo ka. Sinabi naman ng pulis, hawak mo ba ngayon, sino ba siya? Ito ang unang pagkikita natin, di ba? Maya-maya pa ay napansin nito si Ryu Tae-hyung, na nakaupo. Sinabi pa nito, hindi ba ikaw si President Ryu Tae-hyung? Tila nararamdaman ko ang iyong malakas na pagmamaneho, at yan ba ay ilang mga gasgas na nakikita ko sa iyong mukha? Bahagyang napakamot si Ryu Tae-hyung, sinabi nito, oo, kadalasan, pupuntahan na lang kita pagkatapos nating mag-usap. Gusto mo bang bigyan din kita ng ilang mga gasgas, na inis na sinabi ni Ryu Tae-hyung, bahagyang ngumiti ang pulis, matapos ay inalis ang salamin sa mata, at sinabi Chief, tama ba talaga ito, parang pinatamaan tayo ng magaspang na patch, paano kaya kung ituwid natin ang ilang bagay bago tayo magsimula? Tumingin si Chief Jang sa lalaking pulis at sinabi, Chief, ayaw mo bang magtrabaho ka sa mga gangsters? Inis na sinabi naman ng lalaking pulis. At paano ako makikipagkamay sa taong hindi alam ang kaliwa mula sa kanyang kanang kamay? Sinabi ni Chief Jang, kung ganoon ay umalis ka, at sigurado akong sinabi ko ito sa iyo noon pa, nakalimutan mo na ba? Hindi naman tayo nagkikita ng harap-harapan para makipagkaibigan kung tutuusin.
Hindi ka ba pumapayag? Inis na isinuot ng lalaking pulis ang kanyang suot na salamin sa mata. Ngunit hindi ito nagsalita. Muling sinabi ni Chief Jiang, hindi ito tungkol sa tradisyon o pakikipaglaban para sa isang layunin. Bahagyang ngumisi si Ryu Taehyung, matapos ay nagsalin si Chief Jiang ng alak, muling sinabi nito, at hindi ito tungkol sa paghalik sa asno o para sa pag-akyat ng mga hagdanan. At huwag mo ulitin, iwanan at makipagtulungan ka na lang, naintindihan mo ba? Sabay mura ni Chief Jiang, ngayon ay pag-usapan nating ang negosyo. Matiim na sinabi nito, ngayon sino ang una nating i-demolish? Lumipas ang mga araw, samantala, habang nasa isang libingan ng crematorium si Sungmin at si Cheno. Matapos umusal ng panalangin, malungkot na tinitigan nito ni Sungmin, hinawakan nito ang puntod. Uncle Jokbei, pumasok sa kanyang alaala ang kanyang kabataan na kasama niya si Jokbei. Pilit nitong inabot ang matulis na tila isang yelo. Habang nakapatong siya sa balikat ni Jokbei, tuwang-tuwa ang batang Sungmin. Uncle Jokbei, ikaw ba ang pinakamatanda? Agad na sumagot si Jokbei, pardon. Hindi, young master, ako ang pinakabata, muling sinabi ng batang Sungmin, ikaw ang pinakamataas, Uncle Cheno, sinabi sa akin na mas matanda ka at mas mataas ka. Mabilis na sumagot si Jokbei, sinabi ba sa'yo ni Cheno Hangnim yan? Kung ganun sige tama ka na nga, muling sinabi ng batang Sungmin, sana mabilis akong lumaki sisiguraduhin kung mas matangkad ako sa'yo. Lumapit naman si Cheno at sinabi, haha, kahit tumanda ka magiging kasing pagod ka na rin katulad niya. Pagbati sa'yo Hangnim sabi ni Jokbei. Mabilis sumabat sa usapan ng batang Sungmin, sinabi nito, ito ay usapang ng matataas, na hindi dapat nagmumula sa mas maliit kaysa kay Jokbei. Uncle Jokbei, dapat ikaw ang boss, at nagdesisyon ako na ang boss ay kailangan mas mataas. Napanganga si Jokbei, natatawa naman si Cheno, syempre ikaw ang masusunod young master, pagbati rin sa'yo Jokbei. Agad nahiya si Jokbei sinabi nito Hangnim yan ay isang biro lamang. Young master, ano po ba sinasabi mo? Ngunit ang musmos ng ngiti na puno ng kasiyahan ay isang alaala na lamang na hindi niya makakalimutan. Bakit bigla kong naaalala ngayon ang masayang kabataan ko sa'yo? At sa huli, hindi ko kayang maging kasing tangkad mo. Sana ay nanatili buhay ka pa, hanggang ngayon, sabi ko mas tatangkad ako kesa sa'yo. At sino, nagsabi sa'yo, na ngayon ay maliit pa ako? Matapos ay tumungo ito sa harap ng abo ni Jokbei, na tigmok ng luha puno ng sakit, lungkot at pagsisi kung bakit hindi ito nailigtas. Kung bakit may mga traidor, napatungo si Cheno, maging siya ay nasaktan din sa pagkawala ni Jokbei. Samantala, habang nasa labas ang ating bida nakasandal ito sa kotse habang nagsisigarilyo, habang naghihintay kay Sungmin at Cheno, maya-maya pa ay lumabas na mula sa crematory si Sungmin at Cheno, bahagyang nagtaka si Cheno at nagtanong, narito ka pala Mr. Baekdogyong, tumingin ang ating bida at sinabi na naisipan kong pumasok, pero parang hindi pa ito ang tamang oras, at nahihiya ako sa sarili ko. Dapat ay mas mabilis akong lumipat, matapos ay kumuha ulit ito ng isang stick ng sigarilyo. Sumagot si Cheno at sinabi na ito ay hindi makakatulong. Huminto ito saglit sa pagsalita, at maya-maya, Director Baekdogyong, yumuko ito, at sinabi na salamat Tae-san. Kami sa ILEC ay may utang na loob sa Tae-san, sinabi naman ni Sungmin, na hanggat maaari ay huwag ikahiya kung anuman ang nangyari. Napatingin si Cheno nang makitang nakayuko si Sungmin, ang kanilang young master, muling nagpatuloy sa kanyang sinasabi ang ating bida, kahit na ikaw ay nagkaroon ng kasawian, kumpara sa utang na loob namin sa'yo, maliit na sakripisyo lang. Salamat pa rin sa'yo, nabubuhay kami para lumaban sa panibagong araw. Maraming salamat ulit Tae-san, at muling yumuko si Cheno, kasabay ni Sungmin. Lumapit ang ating bida at tinapak sa balikat si Sungmin, at sinabi na hindi kailangan gawin ang mga bagay na yon, at tinanong pa ito kung nagtatakda ito ng isang linya. Bahagyang napaangat ng ulo si Sungmin, hinawakan ito sa magkabilang braso at itinayo ito ng magkaharap, bahagyang ngumiti ito, at muling sinabi ng ating bida kay Sungmin, ikaw ang presidente namin hindi ba? Medyo malaking problema para sa akin, kung ibinababa mo ang iyong ulo ng ganyan. Matapos ay tumalikod ito at sinabing ilabas mo ang lahat ng kalungkutan mo, at tumayo ka.
At sigurado ako na malaki ang ibig sabihin ni Mr. Deokbay sa'yo. Oh, tama ka, sobrang mahalaga siya sa akin, matapos nagpatuloy itong naglakad at lumapit sa kotse at binuksan ito. At kung ganoon man, dapat mong hayaan ang lalaking ito na sundan ka pansamantala. Dahil ang iyong kaligtasan ang aming prioridad. Hindi ba siya bagay sa imahe ng gudo? Bumaba ang lalaki na sa kotse, at tumingin ito. Russian Mafia Internal Security Ovcharka, Boris. Pansamantalang ikasyam, samantala, Jeorang Territory Red Crown Hotel. Habang nakaharap si Ryo Tae-hyung, sa harap ng salamin, pinagmasdang nito ang kanyang leeg, na nag-iwan ng marka sa kanyang leeg dulot sa pagkakasakal na hibla ng wire na kagagawa ni Shin. Kumunat ang kanyang noo, matapos ay ibinaksak ang dalawang palad sa lamesa na naglikha ng ingay kasabay ng kanyang pagmumura. Matapos ay sumigaw ito at sinabi ano, hahayaan mo na lang ba si Tae-san? Tukoy nito sa kanyang kaharap na si Chief Jang, nakaupo si Chief Jang habang may hawak ng shot glass, mapang-asar nitong sinabi kay Ryo Tae-hyung, ha? Sabihin na nating tinalo ni Jeorang si Tae-san, umupo at manunood na lang ba ang mga kalaban natin? Kumalma ka lang, may isang taong gagawa ng hakbang habang dinidilaan mo pa ang mga sugat mo sa pakikipaglaban kay Tae-san. Sinabi pa nito na kahit hindi gumawa ng hakbang ang HHS, ngunit ang nasa isipan pa rin nito ay ang Changchong. Sa tingin mo, ay kaya mo ba nahawakan sila, at tila mayroon silang isang hindi mahahawakan sa kanilang panig? Matapos ay sinabi ng lalaking pulis, kung ganoon, paano ito? Sabay sengyas ng hintuturo nito, paano kung may pinapanigan sina Jeorang at Changchong? Hindi ba mas mabuting, subukan muna itong pag-usapan? Tila nanggigil si Ryo Tae-hyung, at sinabi nito sa kanyang sarili, "O, may balak ka bang masiraan ng ulo?" Matapos ay napamura ito, maya-maya pa ay may biglang kumatok, pinapasok ito ni Ryo Tae-hyung, at tinanong kung nakahanda na ang kanyang sasakyan. Ngunit sinabi ng lalaki na ipinagpaliban ng Changchong ang kailang pagpupulong. Nagtaka naman si Ryo Tae-hyung, dahil biglaan ang pagpaliban nito. Muling nagmura at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi naman ng lalaki na sinabi ng kanilang source na sinabi ng Changchong na may mga bisita itong darating. Samantala, sa Daelim District Chinatown, sa gate, dumating ang ating bida, sinalubong ito ng isang lalaki na ka-apron, at pinapasok ito sa loob. "Maupo ka, nag-iisa ka ba?" Sumagot ang ating bida at sinabi, "Oo, well, ngayon ay." Muling sinabi ng lalaki kung ano ang dahilan ng kanyang ipinunta dito. Sumagot naman ng ating bida, sinabi nito na siya ay kumain na bago siya pumunta dito, at sinabi pa na siya ay may hinahanap dito. Sinabi naman ng lalaki na kaya ba pumasok ka sa isang restaurant, pagkatapos mong kumain muna. Mukhang nagpapatawa ka, ano ba ang kailangan mo? Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, "Maaari ko bang makausap ang boss mong si Cha Yuva?" Matapos ay inilapag nito sa lamesa ang kanyang business card. "At pakisabi mo lang na galing ako dito sa Tae-san," na maiwang ang lalaki na tila mapang-asar na sinabi, "Wow, Tae-san, baka mo, kaya ka ba nandito para sa kanya?" Sige, ipapaalam ko sa kanya na may taga-Tae-san dito. Ngunit, alisin muna natin ito, sabay hampas ng palakol sa kamay ng ating bida na nasa lamesa. Mabilis ang kilos ng ating bida. Agad niya naalis ang kanyang kamay, matapos ay mabilis niyang nahawakan ang kamay ng lalaki at agad niya naikot at tila ba nabali ang mga ito, at agad nagtunugan ang mga buto nito. Napasigaw ang lalaki sa sakit, habang hawak ang braso na tila bumaluktot, iniharap ng ating bida ang mukha nito, at sinabing, "Oy, hindi mo ba siya tatawagan? Hindi ako pumunta dito para maghanap ng away, at pumunta ako mag-isa dito." At tila bakit may mga lumalabas na walang kaugnayang na mga lalaki dito. Naging mapangmatsyag ang ating bida, nakita niya ang mga lalaking lumabas na may sandatang palakol. Mabilis tumakbo ang isang lalaking may hawak na palakol patungo sa ating bida, sabay ng pagmumura nito. Agad sinipa ng ating bida ang basurahan na nasa kanyang tabi, tumama ito sa tuhod ng lalaki na ikinadapan nito. Lumapit ito at hinawakan ng ating bida ang ulo ng lalaki at agad niyang inuntog ang ulo sa sahig na semento. Mabilis inihanda ng mga lalaking susugod ang kanilang hawak na patalim gigil na nagmumura ang mga ito.
At nang susugod na sana ang isang lalaki, mabilis iniharang ng babae ang itak nito sa katawan ng lalaki, naglakad ang babae at sinabi sa lengguwahe ng Chinese, na ibig sabihin ay umalis kayo sa daraanan ko, small fry. Matapos ay simbilis ng hangin na tumalon nito, maya-maya pa ay nasa ere na ito pasugad sa ating bida habang hawak ang itak nito, mabilis na nakita ito ng ating bida, napansin niya kung gaano kabilis ang babae, agad siyang umiwas dito. Binitiwan ng babae ang hawak na itak nito sa ere, matapos ng maunang bumaba ang babae agad bumaksak ang itak agad sinalo ng babae at agad inatake nito ang ating bida. Sinalag ito ng patalim ng ating bida, mabilis niyang pinag-aralan ang mga kilos nito, sinabi ng ating bida sa kanyang sarili, nagawa niyang baguhin ang itapon ng kanyang talam sa kalagitnaan ng paggalaw, bahagyang ngumiti ito at sinabing, nagkita na ba tayo dati pa? Untouchable, agad sinaway ito ng babae. Tumahimik ka, kung ayaw mong putulin ko yan dila mo.